Magandang araw mga kaibigan. Ito na, kasado na ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa araw na ito, January 13. It will be another record, world record, mabre-break naman ang world record sa tingin ko nito sa dami ng mag-attend. Anyway, may napanood akong vlog ni Christian Isguera sa Fox First. Ang tanong is, ito ba ay talagang rally para sa kapayapaan o iligtas lang si BP Inday Sara sa napipintong pagkatanggal niya as Vice Presidente through impeachment? So medyo naging curious ako. Pinanood ko yung interview ni Christian Isguera kay political analyst Ronald Llamas. So, iparinig ko sa inyo ang kanilang discussion at bigyan natin ng reaksyon. So, ang tanong is, peace rally ba talaga ito para sa kabutihan ng bansa o para lang iligtas si BP Inday Sara? Ito. Kapanatagan ng loob ni Sara Duterte. Posible, no? Pwedeng habol niyan ay at peace si Sara at saka yung mga Duterte dahil yung mga nakaamba sa kanila na mga Damocles swords ay wag na sanang bumaba. Dahil pag bumaba sa ulo nila, violente yun eh. Pag bumaba sa ulo nila yung sword ng ICC, violent yun. Pag bumaba sa ulo nila yung sword ng impeachment, violent yun. Dahil sword pa rin yun eh. Pag bumaba sa ulo nila yung mga criminal cases as proposed nung Quadcom, na si Digong ay nasa sentro ng lahat ng criminal activities dito sa drugs, pogo, in relation sa EJK, na libo-libo yung pinatay. Violent yun eh. So, pwede yun yung ibig sabihin ng peace. No? Peace rally na hindi bumaba yung mga Damocles swords sa ulo ng mga Duterte dahil very violent yung bumaba. Senator, ito, prangkang usapan na lang. Kasi akala ko prangka pa yun. Hindi, di pa yung kanina. Kasi parang nakaka-20 minuto na tayo nag-uusap, baka naglolokohan pa rin tayo. No? Hindi naman, meron naman 3 minutes na seryoso. Meron naman 3 minutes sa seryoso. Sa akin lang naman, tapatan na lang tayo. Naniniwala ka ba, Senator, doon sa sinasabi nila na itong rally nito para lang sa kapayapaan? Gusto lang namin supportahan yung panawagan ng Pangulo laban sa impeachment. When in reality, kung na po tayo maglokohan, this is a rally meant to protect Sara Duterte. Tama. Walang kasunod. Ano, haba na kasi ng paliwanag ko kanina sa Damocles sword. Okay. Tapos tinanong ako, sinagot ko, tama. Ayun na yan. Hindi ko naman sasagutin na mali yung tanong, di ba? Sige. Diba? Tama. Ngayon, gusto mo bang i-elaborate ko kung ano yung ibig sabihin ng tama? No? Hindi, teka lang. Ikalawang tanong yun. Sige. Mamaya. Gusto ko lang isingit, no? Kunwari, patulan natin for a while yung kanilang claim na ito ay para lamang sa kapayapaan. At bilang suporta doon sa panawagan ng Pangulo na ayaw niya na impeachment dahil hindi naman daw ito makatutulong sa buhay ng kahit isang Pilipino. Pero kung sinuportahan yung panawagan ng Pangulo, quote-unquote, no? Although feeling ko ginagamit lang dito si sa Bongbong Marcos. Pero kung yun man yung objective kuno nitong rally na ito, di ba makikinabang pa rin dito si Duterte kasi hindi siya ma-impeach. Diba? Yun ang consequence niya. Di ba? Parang, Okay, so magbigay lang ako ng reaksyon Una, ang Pangulo on his own nagbitiw ng salita, panawagan na ayaw niya ng impeachment. Ayaw niyang matuloy ang impeachment. I hope na walang pumilit sa Pangulo na magbitiw ng ganong So, bakit ba siya nagsabi ng ganon na hindi makakatulong sa taong bayan? Ako, naniniwala ako dun na lalo lang mapapasama ang buhay ng mamamayang Pilipino pag magtuloy ang impeachment kasi madidivide.
kung magtatagumpay ang kabilang kampo na matanggal bilang presidente si VP Sara, matanggal siya bilang vice presidente through impeachment, anong gagawin ng mga nagmamahal sa mga Duterte? Di ba magkakaroon ng political noise o political action, rally, whatsoever. So, ang mangyayari, maapektuhan ang ating image. Mga potential investors, huwag munang mag-invest kasi nagkakaroon ng tension sa politika. Yun ang ano. Kaya, tama yung panawagan ng Pangulo. I don't know kung sincero ba ang Pangulo, yung kanyang panawagang iyon, o kaya nakikita lang niya siguro na hindi mag-succeed ang impeachment, kaya inunahan na lang niya para maging bida siya. I don't know. Basta ang katotohanan para sa akin is walang maidudulot na maganda sa mamamayang Pilipino ang impeachment na ito. Sa mga may ambisyon sa politika, may ano sila, may return of investment. Kasi pag natanggal na-impeach na si VP Sara, hindi na siya makakatakbo bilang presidente sa 2028. O di panalo yung mga may ambisyon sa politika. Sila lang ang panalo niyan. Ang taong bayan, walang panalo. Talon-talo ang mamamayang Pilipino. Kaya, saludo ako sa panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na huwag nang ituloy ang impeachment. At dahil nauna ang Pangulo na nagsalita, ay ang iglesia pumasok yung rally nila. So, I don't know kung ano ang basihan nitong ganitong idea na parang may ulterior motive ang Iglesia ni Cristo para suportahan, para isave si VP Sara. I don't know kung saan nanggagaling yung I respect Professor Ronald Llamas, magaling yan na political analyst. Kahit itong si Christian Isguera, magaling din. Binabanatan din niya ang mga kapalpakan ng Marcos administration. Believe ako sa kanya. But then, kanya-kanyang perspective. Kung ako yung tatanungin, ano na lang, naging beneficiary na lang si VP Sara. In a way, nakinabang siya kasi siya ang sentro ng usapin sa impeachment. Dahil ang Pangulo na mismo ang nagsabi na huwag ituloy ang impeachment at yan ang rally ngayon ng iglesia na nananawagan sa, of course, dito sa Kongreso at mga senador. Kasi yan ang dalawang actors ngayon. Una, itong congressman, i-endorse ba nila o hindi? Yan. So, malalaman natin, up to now, 6 pa lang ang nakapirma sa resolution endorsing the impeachment. Sabi na nga mismo ng House Secretary General Velasco, nag-iisip daw ng masinsinan, malalim na pagtimbang-timbang ang mga kongresista kung pipirma ba sila o hindi. Kasi baka maapektuhan ang kanilang re-election bid. Alam naman ng lahat na ang iglesia is black voting. Nako, pag nandyan ka sa isang lugar na maraming iglesia, mawawalan ka ng boto ng iglesia. So, yun ngayon, mag-iisip ngayon ang mga kongresista. As of now, ulitin ko, 6 pa lang. So, ngayon is opening ng session ng Congress. Bakit ngayon din ang rally ng iglesia? Usually yan, ang rally ng iglesia, Sunday. Sunday, ang rally ng mga iglesia. Bakit sinabay na Lunes?
To me, mayroong mensahe na, oh, sige, ituloy nyo. Kung hindi, ganito ang gagawin natin, something like that. So, to me, naniniwala ako na ang rally ng iglesia is para sa kapayapaan at para sa pagkakaisa, para hindi magkawatak-watak. That's my opinion. Secondary na lang yon, yung matulungan nila si VP Sara kasi hindi na tutuloy ang impeachment niya. Kailang I still believe, next Congress, 20th Congress, kung maraming senador na manalo, na sa tingin ng mga kalaban ni VP Sara ay boboto sa impeachment, itutuloy nila next Congress. Sa ngayon kasi, maraming senador, itong 19th Congress, na ayaw sa impeachment. Kaya kahit i-endorse pa yan ng mga kongresista, hindi rin magtatagumpay. Yan ang basa ko. Kaya asahan natin tuloy-tuloy itong impeachment na usapin sa 20th Congress. Kaya mag-ingat po tayo sa ating bobotohang senador. Kailangan ang mga senador manalo yung naninindigan para sa bayan, katotohanan, para ang VP Sara natin hindi ma-impeach at makatakbong presidente sa 2028.